Hindi lalahok sa ikakasang tigil pasada ng Manibela sa Lunes ang ilang grupo ng transportasyon. Pero ayon sa kanila, posible pa rin nila itong gawin hindi dahil sa nakikita nilang irregularidad sa mga polisiya, kundi dahil sa talamak na kotongan sa ilang lungsod. Si Ryan Lesigue sa sentro ng Balita Live. Audrey, pagod na kami. Yan nga ang naging tugon ng grupong Magnificent Seven kaugnay sa nilulutong tigil pasada ng grupong Manibela sa araw ng Lunes. Tatablahin ng grupong Magnificent Seven o ang LTAP, Stop and Go, FEDRAP, Piston, Acto, Altodap at Pasang Mazda ang ikakasang tigil pasada ng Manibela sa Lunes, Oktubre 16. Sabi ni Kaobet Martin ng Pasang Mazda, pagod na sila sa pagsasagawa ng transport strike. Hindi naman daw ang gobyerno ang talo sa pagsasagawa ng tigil pasada, kundi ang mga pasahero. Wala hong sapat na batayan, walang sapat na pangkumbisi para lamang makiisa tayo sa kibonjing sapagkat ito po'y nagdudulot ng hindi maganda sa ating mamamayan, sa ating hanap buhay, sa negosyo. Pagod na ho kami dyan. Audrey, imbis daw na idaan sa pagre-rebelde, mas mainam kung idadaan na lang sa usapan sa mga nakikitang irregularidad sa mga polisiya tungo sa mas maayos na sektor ng transportasyon sa bansa. Maganda palayo na ikipag-ugnayan ka sa ating pamahalaan upang maihain mo ang mga problema at binibigyan naman po ng solusyon. Audrey, nagbabala naman ang grupo na magsasagawa sila ng tigil pasada sa 5 lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ito'y dahil naman sa talamak na kotongan sa nabanggit na mga LGUs na ayaw munang banggitin ng transport groups. Sabi pa ng grupo, Audrey, aabot sa 10 hanggang 15,000 piso ang nakokolekta ng mga kolektor bawat araw mula sa isang terminal. Ang kumpas, Audrey, ay nanggagaling daw sa kapitan ng barangay. Hinala pa ng grupo, gagamitin sa nalalapit na halalan ang nakokolektang pera mula sa iba't ibang terminal ng jeep dito sa Metro Manila. Paano kami? Nagbabayad kami ng prangkisa, nagbabayad kami ng rehistro, pero sila mismo ang may hawak ng sindikato na pumapatay sa amin. Ang tamaan pong mayora ng syudad, bato-bato sa langit, konsensya mo na lang yan. Imposibleng walang alam ang ulo ng isang syudad sa lagayan na yan. Kaya mga kasama, ito po ay aabot sa puntong hindi nila magugustuhan. Ang Magnificent Seven plus Mighty One, magkikita-kita po kami sa harapan ng kanilang mga City Hall. Audrey, naniniwala naman ang grupo na alam din ng mga alkalde ang sinasabi nilang kotongan sa mga jeepney driver. Pag hindi namin ginawa yun, sisiguraduhin ko po sa inyo, impound na po kami. Kahit walang violation, impound pa rin kami. Kahit nagasgasala ng konti ang gulong, impound pa rin kami. Audrey, ang sinasabi nga dito ng Magnificent Seven na tila nagiging kultura na rin daw ng mga traffic enforcers yung pangungutong sa mga drivers imbis na ayusin yung daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Dahil nga sa talamak na kotongan na ito, Audrey, target na ng Magnificent Seven na dumulog sa DILG at maging kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matugunan ang problemang ito. Audrey. Ryan, yung sinabi ng mga transport group na pagod na kami, ito yung referring dun sa mga driver na nauubos na rin yung kanilang kinita sa taas din ng gasolina na meron tayo ngayon. Ngayon, etong mga leader ng Magnificent Seven, meron ba silang tinukoy na mga syudad kung saan nagaganap itong mga kotongan? Well, Audrey, yan yung paulit-ulit natin kanina na pinipiga sana doon sa mga transport leaders ng Magnificent Seven na sabihin, ilantad na kung anong mga syudad, anong mga lungsod dito sa NCR, yung sinasabing talamak yung mga kotongan. Kasi just try to imagine, Audrey, nasa 10,000 hanggang 15,000, ganun kalaki yung nawawala sa isang terminal pa lamang yan dito sa NCR. Pero ayon sa grupo, hindi na muna nila ito isisiwalat ngayon at susubukan muna nila na makipag-usap doon sa mga alkalde ng bawat lungsod para at least kahit papano maayos. Pero sa mga susunod na araw ay talagang
Pag hindi talaga ito naiwasan at hindi natigil, talagang kanila itong isisiwalat dahil pinapatay daw nito ng dahan-dahan yung kanilang hanap buhay. Audrey. Okay, Ryan, sinabi mo kanina na yung mga kotong na pondo na nakukuhang pera sa mga jeepney drivers ay gagamitin sa eleksyon. May plano ba sila na ireklamo rin ito sa COMELEC? Well, Audrey, hindi yan nabanggit kanina, pero ang kanilang target ngayon ay dumulog na sa DILG. Daw kanilang nasabi na, Audrey, na sumulot na rin daw sila actually sa DILG mga 3 beses na. Kaya lang hindi pa daw sila napagbibigyan ni DILG Secretary Benhur Abalos na makapag-usap sa kanila, kung kaya't yung kanilang target na ngayon ay dumiretso na kay Pangulong Marcos para talagang mapukpok itong mga barangay chairman na ito na kanilang tinutukoy na maitigil na at matulungan sila na maisalba naman yung kanilang hanap buhay. Dahil, Audrey, alam naman natin daw na talagang isa sa kanilang kalaban ngayon ay yung patuloy na pagtaas ng gasolina. Kung isasabay pa daw itong pangungutong, wala na silang may uwing pera para sa kanilang pamilya. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.